Magandang umaga mga kabayan. Welcome sa ating channel kung saan sinusubaybayan natin ang bawat hakbang ng modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Sa episode na ito, may bagong posibilidad na namumukadkad, baka raw tayo ay makakuha ng fighter jet mula sa Japan. Posible kaya ito? Alamin natin ang buong detalye. Kamakailan, sa isang ulat mula sa media, sinabi mismo ni Philippine Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordora na hindi isinasantabi ng Pilipinas ang posibilidad ng pagkuha ng fighter aircraft mula sa Japan. Pero teka, hindi naman kasalukuyang gumagawa ng fighter jets ang Japan, kaya't ang tanong, anong aircraft kaya ang tinutukoy ni General Cordora? Ang pinaka-likely na pinag-uusapan ay ang Mitsubishi F2A Viper Zero, isang fighter jet na base sa F-16 ngunit mas malaki at mas pinalakas. Isa itong collaborative development sa pagitan ng Japan at ng Amerika, partikular na ng Lockheed Martin. Ang F2A ay isang multi-role fighter aircraft na dinevelop ng Japan kasama ng US noong 1990s. Ito ay essentially isang enlarged version ng F-16C D Block 40, ngunit may ilang key differences. Mas malaki ang wingspan, kaya mas malaki rin ang fuel capacity. Gumagamit ito ng Japanese-made AESA radar, isang advanced radar system. Enhanced ang electronic warfare capabilities, designed for both air-to-air at air-to-ground missions. Pero eto ang catch, hindi na ito ginagawa sa production line ng Mitsubishi. Kaya kung may pag-asang makakuha ang Pilipinas ng F2, ito ay malamang galing sa used or retiring fleet ng Japan Air Self-Defense Force. Ang Japan ngayon ay kasalukuyang nagpapalit ng kanilang mga lumang F2 jets. Ang kapalit, wala pa sa aktwal na produksyon, pero plano nila ang isang next-generation stealth fighter bilang parte ng kanilang joint project kasama ang UK at Italy, ang tinatawag na GCAP, Global Combat Air Program. Bukod pa riyan, may ilang report na nagpapakita ng plano ng Japan na bumili ng mas maraming F-35A Lightning II mula sa US. Kung tuloy-tuloy ito, maaaring mas mapabilis ang retirement ng F2 jets. Kung mangyari yun, pwedeng magkaroon ng opportunity ang ibang bansa, gaya ng Pilipinas, na makakuha ng second-hand Japanese fighter jets. Bakit nga ba magiging interesado ang Pilipinas sa F2A? Simple lang. Una, proven platform subok na sa air defense at strike missions. Pangalawa, interoperability compatible sa systems ng US, na matagal na nating defense partner. At pangatlo, mas advanced sa ilan sa mga current assets natin. Malaking tulong ito para sa ating Air Force modernization. Pero may mga hamon din. Maintenance and spare parts dahil phased out na, baka maging challenging ang logistics. Training ng mga piloto at ground crew, kailangan ng retraining kung ibang platform ito kumpara sa Gripen o F-16. Age ng airframe depende sa kondisyon ng jets, baka kailangan agad ng upgrades or refurbishing. Sa ngayon, 3 aircraft pa rin ang nananatiling frontrunners sa multi-role fighter jet acquisition program ng Pilipinas. Una, Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper, tried and tested, pero pinakamahal. Pangalawa, Subjas 39 Gripen E, F, cost-effective, low maintenance, maganda ang performance sa tropical environment. At pangatlo, kay KF-21 Bora, may bagong platform mula South Korea, pero wala pang combat-proven history. Ibig sabihin, kahit binuksan ng PAF ang posibilidad ng Japanese jets, hindi pa rin nagbabago ang focus ng kanilang acquisition program. Ayon sa defense page na Max Defense Philippines, highly unlikely na ibigay ng Japan ang F-15CJ, DJ Eagles nila sa Pilipinas, kahit na ito'y phase out na. Structural issues raw ang dahilan, kaya hindi na practical na i-transfer ang mga ito. Ang pinaka-realistic na senaryo, kung magpapalit na ng mas modernong aircraft ang Japan, maaaring ibenta sa mas mababang presyo ang ilan sa kanilang F-2A jets, na maaaring i-consider ng Pilipinas bilang interim solution habang hinihintay ang final decision sa multi-role fighter program. Bukod sa mga teknikal na aspeto ng F2A at sa posibilidad ng transfer, mahalagang maintindihan din natin ang strategic value ng ganitong move para sa Pilipinas.
Kung sakaling matuloy ang pagkuha ng Japanese fighter jets, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng bagong gamit, ito ay maaaring senyales ng mas malalim na defense cooperation sa pagitan ng Pilipinas at Japan. Sa kasalukuyan, pareho ang Pilipinas at Japan na may kinahaharap na regional security concerns, lalo na sa isyu ng territorial integrity at freedom of navigation. Sa pamamagitan ng defense equipment transfers, joint training, at intelligence sharing, pwedeng lumawak pa ang ating strategic partnership sa rehiyon, hindi lang sa Amerika kundi pati sa mga bansa tulad ng Japan, Australia, at South Korea. Bukod dito, posibleng ang ganitong transaksyon ay maging pintuan para sa future access sa Japanese defense technologies at logistics support systems. Maaaring ito rin ay maging platform para sa future defense industrial cooperation, isang bagay na matagal nang gustong paunlarin ng Pilipinas. May isa pang angle, kung second-hand man ang makuha nating F2A, ito ay pwedeng maging force multiplier habang naghahanda ang bansa sa mas malaking modernisasyon. Sa halip na zero capability habang naghihintay ng mas advanced fighters, makakamit natin ang immediate boost sa air defense at deterrence posture. At huwag nating kalimutan, ang presence ng advanced jet sa ating bansa ay nagbibigay rin ng psychological deterrent sa mga potential aggressors. Sa simpleng salita, mas magiging maingat ang ibang bansa kung alam nilang may kakayahan tayong lumaban at magdepensa. Isa rin sa mga dapat nating tandaan ay ang evolving security policy ng Japan. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng malalaking pagbabago sa kanilang depensa, mula sa pagiging purely defensive post-World War II nation, papunta sa isang bansang handang makipagtulungan sa mga kaalyado nito sa rehiyon. Ibig sabihin, hindi na imposibleng magbenta o mag-donate sila ng military assets sa mga bansang may kaparehong layunin, gaya ng Pilipinas. In fact, ilang beses na rin silang nagpadala ng defense equipment at grant sa ibang bansa, kabilang ang radar systems at patrol vessels. Kung masusundan ito ng fighter aircraft, ito na marahil ang magiging pinaka-high-level military hardware transfer mula Japan to a Southeast Asian nation, at Pilipinas pa ang unang makikinabang. Sa ganitong konteksto, hindi na ito simpleng usapin ng procurement. Isa na itong geopolitical statement, na ang Pilipinas ay isa ng mahalagang bahagi ng regional defense framework laban sa mga agresibong kilos sa Indo-Pacific. Sa huli, malinaw na isa lang ito sa maraming posibilidad. Wala pa ring pinal na desisyon ng gobyerno at ang Air Force tungkol sa kung anong jet ang kanilang kukunin. Pero malinaw ang isang bagay, handa ang Pilipinas na mag-expand at mag-upgrade ng kanilang air defense capability, lalo na't patuloy ang tensyon sa West Philippine Sea at sa buong Indo-Pacific region. Kaya mga kabayan, abang-abang lang tayo. Sa mga susunod na buwan, tiyak na may mas malinaw ng direksyon ang modernization program ng ating Air Force. Kung interesado kayo sa ganitong klaseng balita, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kang updated. Hanggang sa susunod, mabuhay ang Pilipinas!